Talagang magsasalita siya kung anong dapat na ibahagi na galing sa damdamin ng nakakaraming mga Pilipino. Kumbaga, siya ngayon ang spokesperson ng Sambayanang Pilipino. Attorney, nakikita mo ngayon, yung lahat ng mga kritiko ng Vice Presidente ay nakatutok sa kanyang pagbaba sa kanyang rating. At isa nga daw sa mga nakikita lang dahilan ay yung pag-alis niya bilang isang cabinet member ng Administrasyon Marcos. Pero sa akin, positibo yun. Kasi nga, habang nandun siya sa gabinete, habang nag-free fall ang presidente, siyempre kasama siya doon dahil kabahagi siya. Siya ay isang alter ego. So sa tingin ko, tama pa rin yung kanyang desisyon na magkaroon ng sariling personalidad. At ngayon siya ay nagsasalita. Sabi nga niya, hindi naman siya oposisyon. Siya ay nagsasalita para sa sambayanang Pilipino. Kung ano lang yung tama. So sa kanya, hindi niya iniisip na oposisyon siya kasi napakatagal naman niyang hindi oposisyon. Administrasyon siya talaga, no? Dahil naging presidente kanyang ama. No? Pero ngayon, talagang magsasalita siya kung anong dapat na ibahagi na galing sa damdamin ng nakakaraming mga Pilipino. Kumbaga, siya ngayon ang spokesperson ng Sambayanang Pilipino. Pero marami, attorney, yung mga nasasaktan o natatamaan doon sa kanyang mga sinasabi na mga banat na laban sa sa ating pamahalaan, sa ilang opisyal ng gobyerno. Hindi naman niya binabanggit, pero marami ang nagre-react doon sa kanyang mga sinabi laban nga sa pamumuno, pamamahala ng mga opisyal ng gobyerno. At kung mapapansin mo, talagang ang mga kongresista, although pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay BP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni BP Sara. At ang balita ko nga, dun sa aking mga kasama dati sa Kongreso na ngayon ay mga bossing dyan sa Kongreso dahil sila yung mga third-termers, abay, mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang gante dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno. No? Well, alam nyo talaga, double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker, na madali yung i-impeach yan, unang-una alam nyo naman, mahirapan yan sa Senado. Dahil lalo-lalo na kung ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na, nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon? Dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura. No? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan, yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan. No? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Ang alam ko, napakaingat ni BP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga nung siya'y pumasok, meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na kinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico, pero wala naman nangyari. No? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhan dyan. At ang alam ko, pagdating sa procurement ng mga computers, talagang kinuha niya ang tulong ni Secretary Ivan Uy. Hindi siya pumayag na magka-bidding na ang specifications ay hindi aprobado ng DICT. Kasi nga nagkakaroon ng overprice dahil nga doon sa specification. Minsan mahal talaga yung makina, pero mura naman yung operating system na ilinalagay na walang dahilan para maging napakamahal ng laptop. No? So para maiwasan yan at dahil din ma-eksperto si Inday Sara Duterte dyan, kinuha niya yung advice ng ating DICT. So wala po siyang binid na laptop or anong tawag doon sa isa? Hindi laptop. Yung isa, yung tablet na hindi po nag-sang-ayon ang ating DICT Secretary sa specifications. No?